Habang abala si Yod sa paghahanda ng lambat, palihim namang dinakip ng grupo ni Chang si Bua sa tabing ilog. Dinala nila ang dalaga sa kagubatan kung saan ipinipilit ni Chang ang sarili sa kanya. Sa simula ng pelikula, makikita natin ang isang magkasintahang hinahabol ng isang grupo ng mga lokal na kriminal na pinamumunuan ng nagngangalang Chang. Sinusubukan ng magkasintahan na magtago sa gubat sa likod ng ilang puno, ngunit sa kasamaang palad, madali silang natagpuan ng mga kriminal, at walang awa sila nitong pinahirapan at pinatay. Sa sumunod na eksena, makikilala natin ang isa pang magkasintahang sina Yod at Bua na naninirahan sa isang baryo. Sila'y labis na nagmamahalan at nagkapangakuan na magpapakasal balang araw. Gayunpaman, tutol ang pamilya ni Yod sa kanilang relasyon dahil sa kapansanan ni Bua. Komplikado rin ang kasaysayan ng pamilya ni Bua, yamang iniwan sila ng kanyang ama para sa ibang babae. Subalit sa kabila ng mga pagsubok na ito, determinado si Yod na pakasalan si Bua. Isang araw, habang pauwi galing sa pangunguha ng alimango si Yod at Bua sa malapit na ilog para sa kanilang hapunan, bigla na lamang silang binato ng ilang mga pasaway sa kalsada at tumakbo palayo. Tinamaan naman ng bato si Bua sa ulo na nagdulot ng pagdurugo nito, kaya't agad naman siyang iniuwi ni Yod. Ginamot ng ina ni Bua ang sugat niya at sinabihan siyang magpahinga sandali. Pagkatapos, kinausap niya ng pribado si Yod tungkol sa relasyon niya kay Bua. Pinakiusapan niya si Yod na tigilan na ang pakikipagkita kay Bua, sinasabing marami pang ibang babae na karapat-dapat sa kanya na mayroong maayos na pamilya. Ngunit mariin na sinabi ni Yod na hindi niya pinapansin ang opinyon ng mga taga-baryo at ang pagmamahal niya kay Bua ay higit pa sa lahat. Sa kabila ng pagtutol ng kanilang mga pamilya at ng mga taga-baryo, nagpatuloy ang kanilang relasyon. Naging mas madalas silang magkasama sa pangingisda, pagluluto at sabay na pagkain. Sa parehong baryo, may isang grupo sa ilalim ni Chang, na waring walang trabaho at nag-aaksaya ng oras sa pambubugbog at pananakit sa mga taga-baryo. Nagnanakaw sila mula sa masisipag na residente para mabuhay. Madalas na sinasaway si Chang ng kanyang asawa dahil sa kanyang mga hindi magagandang kinikilos, ngunit hindi niya ito masyadong pinapansin. Isang araw, nang bumalik sina Yod at Bua pagkatapos manghuli ng isda, hinarang sila ng grupo ni Chang. Kinuha ng mga lalaki ang balde ng isda at nagsimulang pagkaisahan si Bua. Sinubukan naman siyang ipagtanggol ng kasintahan, ngunit wala rin itong nagawa. Sa kabutihang palad, biglang dumating ang asawa ni Chang sa tamang oras at nakaligtas sila sa mga lalaki. Sa kasunod na araw, kinausap si Yod ng kanyang ama at pinipilit siyang manirahan sa Bangkok at doon maghanap ng trabaho. Sinasabi na mas madali silang kikita ng pera doon. Gayunpaman, tinanggihan ni Yod ang mungkahi ng ama at sinabi na mas gusto niya ang tahimik na buhay sa baryo kaysa sa magulo at abalang buhay sa lungsod. Samantala, isang maliit na tao ang makikitang nagnakaw ng saging sa isang tindahan at tumakbo palayo. Sakto namang papadaan si Bua na may dala ring pinamiling saging. Inakala ng tindera na siya ang nagnakaw ng kanyang paninda, kaya sinaktan niya si Bua at ininsulto. Dahil hindi makapagsalita, hindi niya maipagtanggol ang sarili at walang ibang nagawa kundi ang umiyak. Isang araw, bumisita ang ina ni Yod sa bahay nila Bua at sinabihan ang kanyang ina na ilayo si Bua sa kanyang anak dahil ayaw niyang maging manugang ang isang babaeng hindi makapagsalita. Narinig ito ni Bua mula sa malayo at labis siyang nalungkot. Pumunta siya sa bukid at nagsimulang umiyak, hindi maunawaan kung bakit hindi siya gusto ng mga tao sa baryo. Natagpuan naman siya doon ni Yod at niyakap siya ng mahigpit, nangangako na palagi siyang nasa kanyang tabi. Kanya ring sinigurado na papakasalan siya sa lalong madaling panahon. Kasunod nito, pumunta sila sa ilog para mangisda. Habang abala si Yod sa paghahanda ng lambat, palihim namang dinakip ng grupo ni Chang si Bua sa tabing ilog. Dinala nila ang dalaga sa kagubatan kung saan ipinipilit ni Chang ang sarili sa kanya. Matapang namang ipinagtanggol ni Bua ang sarili, subalit mas lalo lamang siya nitong sinaktan. Samantala, napagtanto ni Yod na nawawala ang kanyang kasintahan, kaya mabilis niya itong hinanap at nakita niya ang naiwan nitong tsinelas. Puno ng pangamba siyang pumasok sa kagubatan, tinatawag ang pangalan ni Bua. Laking gulat niya nang matagpuan ang mga kriminal habang sinasaktan ang kasintahan. Sinubukan niyang labanan sila, ngunit dahil mas marami sila, agad nila siyang napatumba. Samantala, ipinilit naman ni Chang ang sarili kay Bua habang nakatingin si Yod na walang magawa. Pagkatapos, ay pinatay nila silang dalawa. Hinila ng mga lalaki ang walang buhay na magkasintahan sa gitna ng kagubatan at dun inilibing. Kinagabihan, nag-aalalang nag-aantay ang ina ni Bua sa kanyang pag-uwi, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito nakabalik. Kinaumagahan, agad siyang pumunta sa bahay nila Yod upang tanungin kung naroon ang kanyang anak. Subalit napagtanto din ng mga magulang ni Yod na hindi pa siya nakakauwi. Mabilis namang kumilos ang mga magulang upang hanapin ang kanilang nawawalang mga anak. Agad naman nilang natagpuan ang mga gamit ng mga ito sa bukid, na nagdulot sa kanila ng labis na pangamba. Sinabi naman ng isang taga-baryo sa kanila na nakita niyang sinusundan ni Chang at ng kanyang grupo ang magkasintahan noong nakaraang araw. Agad naman silang nagtungo sa bahay ni Chang upang harapin siya. Ngunit galit nitong pinagbantaan sila at pinaalis sa kanyang bahay. Hindi alam ng mga magulang kung ano ang gagawin,
kaya't pumunta sila sa pulisya upang i-report ang kanilang mga nawawalang anak at inilahad na may kinalaman dito ang grupo ni Chang. Gayunpaman, nangangailangan ang pulisya ng matibay na ebidensya bago sila makagawa ng anumang hakbang. Hinihinala rin nila na baka nagtanan lamang ang magkasintahan at pumunta sa syudad upang magsimula ng panibagong buhay. Sa sumunod na eksena, makikilala natin ang isang miyembro ng gang ni Chang na may pangalang Lek. Nakakaramdam siya ng bigat ng kalooban dahil sa kanilang ginawang kasalanan. Nilapitan naman siya ni Chang at ng isa pa nilang kaibigan na nagngangalang Pet, tinanong kung okay lang siya. Ipinagtapat niya sa kanila na labis siyang nababahala sa kanilang nagawa at nagmungkahi na sumuko na sila sa pulisya. Galit namang itinutok ni Chang ang baril kay Lek at nagbanta na papatayin siya kung magsusumbong siya sa mga pulis. Pagkatapos ay pumunta sila sa gitna ng gubat para mangaso, ngunit nakaramdam sila ng labis na takot ng tila nagpaparamdam sa kanila ang kaluluwa ni Bua. Kinagabihan, nag-inuman ang magkakaibigan kasama ang ilang babaeng taga-baryo. Sa gitna ng inuman ay umalis si Lek upang umihi at sa kalagitnaan nito ay napansin niya ang katawan ni Bua na nakahandusay sa lupa, suot ang puting damit. Sa sobrang takot ay nagmadali siyang bumalik sa mga kaibigan. Pagkatapos ng kasiyahan, umuwi ang mga magkakaibigan sa kanilang mga tahanan, ngunit nagsimula silang makakita ng mga pangitain ni Bua na sumusunod sa kanila. Si Lek, patuloy na nakikita ang kaluluwa ni Bua sa bawat sulok ng kanilang bahay, at hindi nagpatulog sa kanya buong gabi. Sa sumunod na umaga, ikinwento ni Lek kay Pet ang mga nakakatakot na naranasan niya. Sa kanyang pagkabigla, inamin ni Pet na siya rin ay nakaranas ng mga ganung pangyayari. Hinimok ni Lek na umalis sila sa baryo at humanap ng trabaho sa syudad dahil baka sila ay magkaproblema pa kung sakaling malaman ng mga taga-baryo ang kanilang ginawa. Gayunpaman, hindi praktikal ang iniisip ni Lek sapagkat nakakasiguro si Pet na walang magbibigay ng trabaho sa kanila sa syudad. Kasunod nito, muling nagbalik ang tatlong magkakaibigan sa gubat para mangaso. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad ay nakaramdam si Lek ng labis na takot kaya tumakbo palayo. Habang tumatakbo, bigla na lamang may tumamang malaking sanga ng kahoy sa kanyang ulo na agad niyang ikinamatay. Kinagabihan, nakaramdam ng labis na kaba si Pet kaya't di siya makatulog. Tumayo siya at pumunta sa banyo, ngunit laking gulat niya nang makita ang kaluluwa ni Yod na sumusunod sa kanya. Sa labis na takot para sa kanyang buhay, maaga pa ay pumunta na siya sa malapit na templo upang magdasal para sa kanyang kaligtasan. Pagkatapos nito, nakipag-usap si Pet kay Chang na nagpapasya na aminin ang kanilang kasalanan sa pulisya. Dahil dito ay nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa, ngunit dinaig siya ni Chang at sinabihang manahimik na lamang, ngunit nagpumilit pa rin si Pet, kaya't binugbog siya ng kaibigan. Kinagabihan, nagkaroon si Chang ng isang masamang panaginip kung saan siya ay nakatali sa kanyang kama, habang ang mga kaluluwa ni Nayod at Bua ay lumalapit sa kanya na may hawak na palakol. Kinabukasan, habang nangingisda si Pet sa tabi ng ilog, nakarinig siya ng isang nakakatakot na tunog at labis siyang nag-alala. Hinanap niya kung saan ito nagmula pero wala siyang nakita. Kasunod nito, nakarinig siya ng talsik ng tubig na mas lalong nagpakaba sa kanya. Sinubukan niyang umalis sa lugar, ngunit bigla na lamang may humawak sa kanya mula sa likod at pinilit siyang ilubog sa ilalim ng tubig. Dahil sa pagkamatay ng dalawang kaibigan ni Chang, pinayuhan siya ng kanyang ama na aminin na ang kanilang ginawang kasalanan, nangangamba para sa buhay ng kanyang anak. Ngunit mas natatakot si Chang na makulong kaya't mariing itinanggi ang ibinibintang ng ama. Hindi alam na mas lalong lumalapit sa kanya ang mga kaluluwa ni Nayod at Bua. Kinagabihan, habang natutulog si Chang sa tabi ng kanyang asawa, ay may narinig siyang kakaibang tunog mula sa kusina. Ginising niya ang kanyang asawa at tinanong kung naririnig niya rin ito, ngunit nagalit ito at bumalik na lamang sa pagtulog. Maya-maya ay narinig niya ulit ang parehong tunog at labis siyang natakot. Sinubukan niyang buksan ang mga ilaw, ngunit hindi gumana. Kasunod nito ay nagsindi siya ng kandila, ngunit palagi itong namamatay. Pagkatapos, biglang lumitaw sa harap niya ang multo ni Bua na labis niyang ikinagulat. Sa kabuluhan, kinuha ni Chang ang kutsilyo at tinagaang sa tingin niya ay multo, subalit napagtanto niya na ito pala ay ang kanyang asawa. Hindi siya makapaniwala sa kanyang ginawa at nagsimulang umiyak. Bigla namang may lumitaw na isang tao na umatake sa kanya at nawalan siya ng malay. Pagkatapos ng ilang oras, nagising si Chang at napagtanto niyang siya ay nakatali. Siya ay nagulat nang makita si Yod at Bua na nasa harap niya, parehong tila buhay. Inilantad naman ng magkasintahan ang katotohanan sa kanya. Matapos ilibing ng magkakaibigan ang magkasintahan, bigla na lamang umulan na naging dahilan para magising si Nayod at Bua mula sa kanilang malalim na pagkakatulog. Sa kabila ng kanilang mga sugat, nagtagumpay silang makaalis mula sa putik at naghanap ng matataguan sa gubat sa loob ng ilang araw. Tinulungan nila ang isa't isa na magpagaling at naging determinado silang maghiganti sa mga taong nagpahirap sa kanila. Nagpasya silang isa-isang pahirapan ang mga magkakaibigan bago sila patayin. Nagmakaawa si Chang para sa kanyang buhay, katulad ng ginawa ni Bua noon. Pero ngayon ay nagbaliktad na ang kanilang kalagayan, at hindi pinakinggan ni Yod at Bua ang kanyang mga pakiusap at tinapos na ang kanyang buhay, na sa wakas, nakuha nila ang kanilang paghihiganti. Nagustuhan mo ba ang pelikula?
Huwag kalimutan i-like at i-subscribe ang channel para sa mga kasunod na video. Salamat sa panonood. Kita-kits sa susunod na video.